This is sambusa ni Sabusa. Tikman natin. Apakainit naman nito. This is biryani rice naman. So, tikman din natin. Oy! Isa pa. Oy! Ganito talaga yung hinahanap kong lasa. Saan nga ba ito? Simulan na natin ang kwento. At dahil nga sa bayadan na naman ng tuition ng jowa kong nag-aaral dito sa Lyceum. Ayun, pinakain niya ako. Pinakain ko pala siya. Pagkatapos kong mag-abot sa kanya, dito sa may Alice Store, Alice of Wonder, ano ba? Alice House of Shawarma. Dito lang yan sa may likuran ng Lyceum Far Eastern University. Northwestern University pala. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko ng authentic ang kanilang mga biryani o kung ano man ditong mga Arabic foods nila. Kasi sa ambience pa lang nitong restaurant, check na check. Para ka talagang nasa Hotel Tandoori sa Saudi Arabia, ganon. Pati yung amoy dito sa loob ng restaurant, maaamoy mo talaga yung herbs and spices na niluluto nila, ganon na ganon. In-order ko agad yung chicken biryani at yung kanilang sambusa. 190 isang order ng chicken biryani, yung sambusa naman ay 30 pesos each. Pag-serve sa amin itong biryani, unang sulyap ko pa lang, di na ako nagduda. Alam kong authentic talaga. Authentic o basta ganon. At mas lalo na nung natikmang ko, ganito talaga yung lasang kinakain ko sa Saudi. Ganito kasi yung nakasanayan kong biryani, yung matapang, yung mga ginamit na herbs and spices. May mga nakainan naman na kasi akong mga Arabic foods dito sa Pilipinas, kaso hindi ganun katapang yung kanilang timpla. Parang binagay lang nila sa mga Filipino customers, kasi kapag first time mo talaga kumain nito, hindi mo magugustuhan pag di ka sanay. Pero dito kasi sa Alice House of Shawarma, ang mga market nila na customer ay mga foreigner din talaga. Kasi maraming mga nagbo-board dito sa paligid-ligid na mga Pakistani, Indiano, basta mga taga Middle East na nag-aaral dito sa may Lyceum Northwestern University. At ayan, ubos ko talaga yung kanin, simot. Baka isipin nyo for content lang. Diyos ko, 8 years man ako sa Saudi, kaya craving ko talaga yung ganitong pagkain. Nakakamiss man kasi talaga ang mga Arabic food, sa totoo lang. Sunod naman na in-order ko ay itong sambusa. Medyo naloka lang ako kasi ang laki man. Yung nakakain ko kasing sambusa sa Saudi, nasa 1/3 lang yata nito. Kuha din naman yung lasang hinahanap ko nung palaman sa loob, kahit nagkandapaso ako habang kinakain. Medyo questionable lang para sa akin itong wrapper na ginamit. Kasi parang hindi ito yung ginagamit for sambusa making talaga. Pero carry naman na. Kasi kahit lumpia wrapper, pwede naman gamitin for sambusa. Doon na lang sa palaman sa loob magkakatalo talaga. More on potato pala yung laman sa loob nitong nabili kong sambusa. Di ko nga lang alam kung mayroon silang ibang flavor. Kasi sa Saudi, mayroong cheese, may chicken, may beef, tsaka may vegetable. Pipili ka kung anong gusto mo. Dito parang wala namang option. Pag sinabi mong sambusa, ayan na agad yung isi-serve. Kasi hindi naman ako tinanong kung anong flavor nung nag-order ako. But anyway, craving satisfied talaga ako dito, guys. As in. At babalikan ko talaga ito kasi marami pa akong gustong i-try sa mga menu nila. Lalo na yung beef masala nila dito, tapos may kubos din. Ay, na-excite ako man nakainin. Hindi pala ito sponsored ha. Talagang nag-crave lang ako sa Arabic foods. At kinailangan ko pa talagang gumastos ng 40k per semester para lang makakain dito. Hoy, charot lang. Nadaanan lang talaga namin ito sa di inaasahang pagkakataon. Yun lamang po. Please follow our page for more. Tinake out ko na lang yung mga natira kong sambusa kasi ang init, di ko makain man. Marami ka rin palang makakasalubong na foreigner dito na naglalakad tapos kumakain. Kaya para ka rin talagang nasa Middle East. I love the vibes. Para akong bumalik talaga sa Saudi Arabia. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Happy Pill. Di nakasya sa video.